Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Para ligawan si Sara Duterte na tumakbo na Vice President. Kung talagang walang silbi si Sara Duterte. Pero malalaman naman natin yan. Huwag kayo mainip. Malalaman naman natin yan. Ngayon pa lang nga, binubugbog nyo na si Sara Duterte. Walang epekto no? Sayang yung mga vlogger nyo na mayat maya. Dalawa po ang binabanatan ng mga vlogger ng mga BBM vlogger. O yung mga malalaking channel, ang binabanatan po nila si Sara Duterte at ang mga Duterte kasama ng mga kalyado, SMNI, Kibuloy. Bakit po ito napakamali, no? Una, Dilima at saka Ontiveros. Ipapaalala ko lang sa inyo, hindi government official si Pastor Kibuloy. Naintindihan niyo ba? Hindi po siya subject, no, sa mga katulad natin ng mga government official in the first place. Kaya nila dinadala sa AMLA dahil hindi nila pwedeng dalhin dito sa batas ng mga gobyerno. Taga-gobyerno ba si Kibuloy? Anong karapatan ninyong pabuksan yung kanyang wala namang kaso na nagwawarat na buksan yung kanyang si Dilima, isa pa pala. Baka masama ang gising ni Dilima na pagkamalan niya senador pa siya. Dilima, hindi ka nanalo. Real talk lang kita, baka akala mo senador ka eh. Hindi ka nanalo. Dito nga ako binibino. Hindi na nanalo, talo na. Bakit halos lahat ng sinasabi nitong tao na to pinipick up ng media? Anong importansya nito? Anong importansya ni Laila de Lima at para pick upin nyo yung kanyang mga ideya? Nagmamatter ba yan sa batas? Pag nagsalita ba siya ng ganyan, may wala nga. Paano nyo pabubuksan? Hindi ikaw, hindi ang Senado ang magbubukas. Wala kayong kapangyarihan na buksan ang ng isang pribadong citizen. Wala kayong kapangyarihan, hindi yan katulad ni Corona na pwede nyo kalkalin yung salin. Walang salin ang private citizen. Hindi nyo ba naintindihan yun? Pribado po yan. Ikalawa, yan po ay samahang panrelihiyon. No? Kung kakalkalin nyo po yan, lahat po na relihiyon, kakalkalin nyo. Diyan na kayo matitigok. Siguro hindi nyo masasabi sa iglesia yan. Masasabi nyo ba sa iglesia yan na pabuksan nyo yung bank account ng mga manalo? Hindi kayo magtatangka. Hindi naman talaga kasi karapat dapat. Di ba? Mga pribado po silang tao. Sila po ay mga tao ng simbahan. Ano ba nakakain nyo? Ano bang kinain ninyo o hindi nyo nakain? At bakit kayo ganyan mag-isip? Anong kinalaman ni Pastor Kibuloy? Paano nyo mabubuksan yung kanyang bank account? May bank secrecy. Hindi nyo ba alam? Bank secrecy law. Kinakailangan nyo munang sampahan niya ng kaso na meron siyang katiwaliang ginawa. Putya, pilit na pilit yung katiwalian nyo eh. Una, pinalulutang nito ni Trillanes ang sinasabi niya. May mga kaibigan si Kibuloy. May mga kaibigan si Kibuloy na maaaring nagtatago ng kayamanan, pinatago kay Kibuloy. Maniniwala kayo. Isa na namang kwentong barbero. Makapangyarihang mga tao, kay Kibuloy daw pinatago. Wala na po sa huwisyo. No? Kung ano-ano na lang. Yan, sinasabi ni Trillanes. O tapos ngayon naman, money laundering. Money laundering? Ipapadaan kay Kibuloy, kung karamihan,
Hindi, hindi po ganyan mag-money laundering. Una, ang money laundering, karaniwan galing po sa illegal yung pera, illegal na business, huhugas. Kaya nga money laundering. Yung termino po na money laundering, kaya po tinatawag na money laundering, galing po yan sa illegal. Droga, kung ano-ano pa, mga perang nakuha sa illegal. Huhugasan mo yung pera. Pilit na pilit yun eh. Ang binibintang nyo, kinikikila ni Pastor Kibuloy yung kanyang mga kasapi. At hindi simpleng kasapi, kinakailangan OFW ang kinikikilan. Bakit kinikikilan ng OFW? Bakit kinikikilan daw? Parang pumasok sa anti-money laundering. Akalain nyo? Yung OFW ba, illegal ba yung pera? Papalagay nyo ng tama yung sinasabi nyo. Yung pera, yung pera ni Kibuloy, yung pera ng Kingdom ay galing sa mga OFW. Pagpalagay nyo na. Inaakusahan nyo yung OFW yung miyembro ng Kingdom na illegal yung ginawa nila para maging money laundering. Yun yung ibig sabihin ng money laundering, maghuhugas ka ng pera galing sa marumi. Hugasan mo para luminis. Naglalaba ka ng pera, yun po ibig sabihin noon sa mga dating senador at sa kasalukuyang senador na hindi mo maintindihan. O yan po yung una ko, no? Una kong tsorya. Pilit na pilit para makumpiska yung pera ni Kibuloy. Too late na eh. O, paano nyo kukumpiskahin? Kahit nga bulaklak, kinakailangan dumaan kayo kay Duterte. Hindi nyo basta-basta magagalaw na ngayon yan. Ang administrator, pagdadaanan nyo. Pagtatawanan lang kayo ni Tatay Digong. Yan yung ikakatwiran nyo kasi may nagbibigay. May nagbibigay kay pastor na pera galing sa... Sinong simbahan? Anong simbahan sa Pilipinas ang hindi galing sa miyembro ang pera? Huwag tayo magbulahan. Ano yan? Ito malaki simbahan to. Nakadirekta na sa Diyos. Nananalangin lang, nagkakapondo. Lahat po na simbahan galing po sa miyembro yan. Tapos sasabihin ninyo na may illegal doon, pangingikil. Nakita ko yung mga miyembro nila. Nasa initan, nagsasayaw. Nasa initan, nakikinig. Ako nga wala po tayong magagawa. Hindi ko naman alam na magla-live siya. Kaya pwede po kayo manood doon. Hahabol na lang po ako. Paano niyo papaliwanag? Walang kapaliwanagan yung mga pinagsasabi niyo. Isa lang ang ibig sabihin niyan. No? Yun nga. Gusto niyo makumpis. Makumpis yung pera ni Kibuloy. Ikalawa kong tsorya, bakit ngayon na itong pinupuruhan nila yung pangingikil sa OFW? Tignan nyo yung mga termino. Ang OFW na itinuturing natin na mga bagong bayani pero hindi natin maprotektahan. Mga OFW ay naghihirap. Naghihirap ang OFW. Pagkatapos, kikikilan lang ni Kibuloy. Hindi. Parang hindi po ganyan yung nakikita ko sa umatin. Okay. Ano ba yan yung ikalawa ko. Unang punto, nais nyong masubi yung mga pera ng Kingdom at ni Kibuloy. Ikalawa, bakit? Nung narinig nyo ba yung mga kakilala ng mga testigo, yan yung problema sa inyo eh. Gusto nyo ipahiya si Pastor Kibuloy dahil kaibigan siya ni Duterte. Gusto nyo palabasin na yung mga supporter ni Duterte, mga katulad din ng mga Duterte na mga walang hiya. Wala naman naniniwala sa inyo. Ang dami nyo nang pinanira kay Sara Duterte. Tapos dinideny nyo pa na binablackproof nyo. Natatandaan ko kaya effective ba? Ito turuan ko lang kayo. Baka nakalimutan. Hindi kayo kasi marunong Ang problema kasi sa mga to, hindi marurunong mag-aral ng kasaysayan. Ang pinaka-effective yung vice president na siniraan, tsaka yung tatakbong presidente na siniraan, si Manny Villar, tsaka yan si dating vice president Jejo Marbinay.
Pero alam nyo, hindi paramihan yung binintang nyo. Isa, dalawa lang ang binintang nyo, pero kapanipan. Pag-usap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggano. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.